Ano yung unang tanong? Kailangan mo ba? Hindi. Gusto mo ba to? Pag may bibilin ka daw, may gagawin kang isang bagay, ang unang tanong mo agad, gusto mo ba to? Tapos, pangalawang tanong, kailangan mo ba to? Siyempre, pagka nagsulat doon, check mo yun. Gusto ko yan. O, kailangan mo ba to? Oo, kailangan ko yan. So, yung pangatlong tanong, afford mo ba to? O, most likely, sabi natin, yes, afford mo. Ang pinakamahirap yung pang last na tanong, will ba ni Lord to? O will mo lang? Yan. So, pag will ni Lord, checkan mo. Pag hindi will ni Lord, huwag mo checkan. O huwag mong gawin. Ibig sabihin. So, dumating yung time na lumaki na yung business nila. And then sabi ni Abby, yung babae, sabi niya doon kay Vic, mag-honeymoon naman tayo kahit sa Hong Kong lang. Total, may enough naman tayong pera na tawag dito na panggastos. Pero doon lang tayo sa economy, yung murang flight lang. Alam ni nanay yan, yung mura sa kanil sanay, business class, no? Isang economy sa business class. Pero meron pa mas mababa sa economy, angkas ka lang sa buntot. So, wala ganun. So, tapos, eto na, ready na, nakita na ni Abby yung mga list na pupuntahan nila sa Hong Kong, pinakamurang hotel. Ngayon, sabi ni Vic Garcia sa kanya ng asawa, okay, sige, walang problema. Gawin natin yan. Pero, don't forget yung apat na tanong. Nasagot ni Abby yung tatlo. Yung pang-apat, hindi niya matyakan. Will ba ni Lord to? So, naglalaban yung damdamin niya. Ibig sabihin, hindi will ni Lord. Naglalaban yung damdamin niya. Kasi pag will ni Lord yun, magaan yung puso mo. Teka mo yan. Tama ba? Pag will ni Lord. So, hindi niya magawa. Pagbalik ni Vic sa kwarto, umiiyak si Abby. O, ba't ka naiyak? Hindi ko matyakan yung pang-apat. Wala tayong magagawa. Yan yung rules na binigay ng Lord. Pag hindi niya will, hindi natin gagawin. So, nanahimik na lang si Abby sa isang tabi. Lungkot na lungkot siya kasi gusto niya talaga makapunta. Ngayon, hindi niya magawa yung gusto niya kasi hindi gusto ni Lord. That's the Bible verse, denying of self and take up your cross. Nag-suffer siya, malungkot siya, nagde-depress siya kasi nga, kahit man lang minsan, sana maranasan uli nila yung dati nilang ginagawa. Eto na po, no? Hindi ko lang alam kung an hour or a day. May tumawag, taga Hong Kong. Sabi niya, Ate Vic, Ate Abby, napanood namin yung mga seminars nyo and video nyo. Ay, naka-attend pala ako ng seminar nyo. Yung paano mag-handle ng pera, yun ang title ng. Ngayon, sobra pong nabago yung buhay ko dahil po dun sa seminar. Naging maayos yung income ko, nagkaroon ako ng magandang relasyon sa Diyos. Ngayon po, matagal ko na kayong hinahanap, di ko alam kung paano kayo kukontakin, sabi ng lalaki. Ngayon po, dahil nahanap ko na kayo, gusto ko sanang magpasalamat. Eh sabi ni Abby, sige, wala namang problema. Wala namang bayad yun. Hindi po. Gusto ko po sanang dalhin kayo sa Hong Kong. Ako na po bahala lahat. Ano ba nangyari? Dalawang business ticket, five-star hotel. Tapos, sa sobrang tuwa nila, Vic and Abby, mo, hindi sila nagbayad, business class ticket. Tapos, five-star hotel yung kanilang tinulugan. Na, ang idea ni Abby, business class, I don't know, economy, tapos pitching hotel lang. Basta makapunta lang sa Hong Kong. And then, itong plano pala ni Lord. Ito matindi. Pagdating sa Hong Kong, sa sobrang tuwa nila, sige, magsa-seminar kami libre. So, nag-seminar sila ng libre. Meron na namang isang nakinig na na-bless. Ngayon, habang nasa mall si Vic and Abby, nakita ni Abby yung magandang bag. Sabi niya, gusto ko yan. Nga lang mahal, sabi ni Vic. Pero bahala ka. Basta yung apat na tanong, wag mong. So, umuwi na naman sila na malungkot si Abby kasi hindi niya talaga masagot yung pang. And then, bago sila dumating sa hotel, merong isang babae na tumatakbo. May dalang bag at nagpapasalamat dun sa seminar dahil naliwanagan siya paano mag-handle ng pera, paano gamitin sa Diyos. Bilang po sa salamat, may daladala siyang bag. Yung bag na daladala niya, yung tinititigan mismo ni Abby sa mall. Libre na naman. You see how the Lord loves us when we put God first in our life. Kasi inuna din tayo ni Lord. Eh. Gusto ni Lord, iparamdam mo din sa Kanya na una siya. Every Sunday, sana huwag kayo mawawala ha. Kasi maraming gustong gawin si Lord sa buhay natin. Kaya lang hindi niya magawa kasi it requires your faithfulness and your obedience and your commitment.
Hello. Alam niyo yung Bible verse na tupad doon. My ways are higher than your ways. And my thoughts and higher than your thoughts. Ang gusto ni Abby, economy, pichi-piching hotel. Ang gusto ni Lord, business class, 5-star hotel. Gusto bilhin ni Abby yung bag, gusto ni Lord, libre. You see, when we follow the Lord, when we consider God in everything, whenever we decide on something, we always consult God. We came to God and asking for His wisdom before we do it, before we commit to anything. We ask for His permission. And then when the Lord permits you, there always a blessing sa mga pagkakataon na yun. Hello. Yun ko po nakita kung gaano kagaling si Lord sa buhay. Nalala ko yung sinabi ni Pastor Jeff, success is not always financial. Maraming taong mayaman, pero malungkot. Totoo yan. Pero may mga taong simple lang ang pamumuhay, pero mataas ang puso sa Diyos. Tama ba? Alam nyo, totoong kayamanan natin, hindi naman dito. Pagkasama na natin sa Lord. That's the real treasure. Yung treasure dito, yan yung preference sa Satan. Magpakayaman ka. Malala niyo yung kasabihan na anong sense ng napakasikat ka sa mundo and the heaven doesn't know your name. Tama? Hindi alam ng Lord. And then the more we follow God, the people around us will also follow God. Hindi instant kasi kailangan may makita sa buhay natin. And as a parents, kuya and ate in your home, set an example of your testimony. Let Christ shine on you inside your home. Not just in the church, but Christ shine on you. And the light of Christ will shine in your whole house for them to see that you are truly a disciple and a follower. Hindi tayo nagpapanggap na. Tayo yung totoong tagapagsunod. Hello. Kaya ako binanggit yung kanina yung puna. Why? The more correction we have, the more love that we receive. So, yun. Pag ikaw lagi ang kinokorek, ibig sabihin, there's still love. Pag ang tao na wala na ng pakialam sa'yo, ibig sabihin, they don't care anymore. No? Magkamali ka na dyan, magkagulo na buhay mo, wala nang pakialam yan. But pag yan ay concern pa rin, they will always tell you and they will always correct you kahit na masaktan ka pa. Tama? Kaya pag huminto ang isang tao, ibig sabihin, alala niyo yung kasabihan ni Michael B. No? Kahit yung pinakamabait na tao, may hangganan din. Pagka nasagad na sila, they will stop. And they will, tawag dito, stop communicating with you. Ganun din si Lord. Alam mo sinabi ni Lord sa Psalms, sa Proverbs, sabi niya, you will call upon me and I will not answer you. No? I will let, ang tawag doon, the storm, parang, hindi malala yung stock word, pero sabi doon, will destroy you, parang gano'n. Alam niyo, nabasa ko yung verse na yun, doon ko naintindihan na hindi sa lahat ng pagkakataon sumasagot ang Diyos. May time na kakausapin ka ng Diyos at pag hindi ka nag-response at ikaw naman ang tumawag sa Kanya, He will be silent. Basahin nyo, nasa I think chapter 2 ng Proverbs. It's either Proverbs or Psalm. Nasa chapter 2 yun. Lagi kong nangaalala yung verse na yun. You will call upon me. Kasi pag binasa mo yung verse na yun, si Lord nagpapaalala. And then hindi sila nakikinig. And then biglang sa dulo sinabi, Lord, since hindi kayo nakikinig sa akin, you will call upon me and I will not answer. No? Ito yung punto. Usahin natin. Hindi na tumuloy si Jared, no? Okay, mali ako. Nasa, ano ko, nasa Psalms 2.
Okay. Sabi sa Isaiah, chapter 65, verse 24, when you call, I will not answer. So, it is biblical na when we have the opportunity to come to the Lord, or when the Lord is speaking to us, huwag natin baliwalain yung naririnig. Let us always, tawag dito, participate and anticipate everything na pagtawag ng Lord sa buhay natin. Hello, no? Alam nyo, nakakalungkot lang kasi maraming tao. Gabi lang may nagiinuman na yun. No? Holy Week, no? Yung iba, tayo, inaalala natin yung kamatayan ni Kristo. Yung iba ngayon nagsuswimming na. Yung iba ngayon nasa resort na nag So, ang thinking nila pag Holy Week is not the Lord. Something to go to, di ba? Sabihin, a place where you can, do your vacation. Yan ang tawag dito. Yan ang pagkaintindihan ng summer, no? And tayo, iba yung ating kamalayan dyan. No? Always, uh, tawag dito, remembering what the Lord has done for us. Okay? Sige, tayong lahat. Ready na ba yung ano? Ready na? Play ka na lang ng music. Uh,